Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo ng Kalingwan ng Kalingwan ng Santa Maria, ay hindi sa issue ng ating tinunghayan. I will support human rights-based policing sa anti-campaign o pangkalahatan ng anti-human rights-based policing ng ating pamahalaan. Ayon sa ating PNP ay isinasapinali na nila ang human rights-based approach sa drug campaign nila mula 2004 at 2024 to 2028. Ang hakbangin ito ay kanilang dedikasyon nilang trabaho na protektahan ang buhay ng mga tao at panghawakan ang karapatang pantao. So ito yung ating tinunghayan topic ngayon, na kung saan yung ating pamahalaan ay yung programa nila ng kanilang anti-drug campaign ay kanilang pinaiigting yung human rights-based policing, na kung saan ito yung pinatutupad na noon pa, way back 2010 pa ata yun, na kanilang particular ay kanilang pinag-iibayo ito at isinasa pinali yung drug campaign nila with human rights-based policing, at marin natin sinusuportahan kanilang ginagawang ito at yung human rights-based policing. Ang hakbangin nito ay kanilang dedikasyon sa kanilang trabaho na protektahan ng buhay ng mga tao. So ang hakbangin na ito ng ating administrasyon ay ipakita ang makatao at walang bahid na dugo at kaisa ng komunidad sa kampanya kontra droga. So yun. Binuo ng PNP Drug Enforcement Group ang Human Rights-Based Roadmap. Ito kontra droga. Nais ng ating pamahalaan na wakasan ang drogang perwisyo sa bansa at kalusugan sa hakbangin na ito. Ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotions, Criminality Promotions, ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At issue ito ng pagbuo ng human rights-based approach against drugs, ating sinusuportahan ang ating PNP at ang ating Administrasyon Marcos sa kanilang hakbangin na ito na kanilang pinigting ang human rights policing, particular sa droga. So yun, mali natin sinusuportahan yung ating Administrasyon Marcos sa kanyang bagong Pilipinas in supporting human rights-based policy, in particular yung kontra droga na pinag-ibayupan nila ito. Yung roadmap na isinasagawa ng PNP upang marisolba ang droga sa bansa ay naway makatulong at ang karapatang pantao ay lubos na paigtingin at protektahan ng insuppressing drug crime. So sana ay ang nilang pagpapaigting na ito ay malaking bagay na mapaigting yung karapatang pantao in aftering or in suppressing drugs in their drug campaign, na kung saan ay para para hindi umiral yung issue na mayroong mapang-abuso ng hakbangin na uwi doon sa EGK or salvaging at iba't ibang mga krimen na napapabalita at nangyayari or occurrences in drug campaign. So kung paiiralin itong human rights-based policing, particular itong sa kampanya ng droga, so may iwas itong ganitong klase ng mga abuses from the operatives na tumatrabaho laban sa kriminalidad or the entire PNP in implementing human rights-based policing, particular drugs, sa pangkalahatan, hindi lamang sa droga. So sana ang PNP painting in human rights-based policing at yung kanilang PNP ay patuloy nilang magabayan o matrain nila in human rights-based policing. So merong guidebook yan At not just the guidebook na bigyan mo yung bawat pulis mo in the operation, kundi
matrain sila sa human rights based policing. At kagaya noong ating human rights promotion, so tayo ay sumusuporta tayo doon sa pagpapaigting ng karapatang pantao o pagtrain ng human rights sa sa ating PNP. So, yung ating PNP kasi noong panahon pa ni ERA ay nagsagawa siya ng o yata executive order or yung memorandum order na yung mga pulis ay mandated to train sa human rights. So sinuportahan natin at inilapit natin sa pamahalaang lokal dito sa lugar namin para magabayan yung mga pulis na matrain for the human rights, para yung kanilang policing ay kakibat yung karapatan. Wala pang human rights based policing approach na pinaiigting na merong guidebook. So ang meron tayo noon ay way back 2002 ay yung ginawa ni Pangulong Erap noon nung siya nanunungkulan pa way back 2000 yata yun or 1999 ay nakapagsagawa siya ng memorandum order bago siya mapatalsik dun sa pwesto. So nakapagsagawa pa siya ng EO o memorandum order na mandatory mat ng police for human rights training. So sinuportahan natin yun, nagapit natin, nakapagpatrain tayo dun sa ating lokal na pulisya for the human rights. Na-train natin yung mga investigador doon at ibang mga pulis doon para at siyempre yung mga operatives doon para magampanan nila yung trabaho nila with human rights at hindi nalalabag ito. So para lumawak yung kaalaman nila na mayroong karapatang tao kanilang policing. So para hindi isang mahalagang bagay yan kasi yung human rights, para hindi na yung kanilang trabaho hindi nababasura sa korte kapag dinala na nila. Kasi kapag hindi mo nasunod yung human rights, tanggapin sa korte yung mga ebidensya at mga hakbangin na ginawa mo. So bali wala kapag ang tawag dito, kapag nilabag mo yung karapatang ng tao kasi kapag niya parang anong tawag doon, yung dinadala mo na sa korte yung kaso, yung subject o yung akusado, yung suspect, binabasura ng korte kapag lalabag mo yung karapatang ng tao. Or is makakasuhan ng ayat at ng court na mapapasuhan ka ng korte kapag ikaw ay lumabag sa karapatang ng tao, kapag naireklamo ka with the human rights. So kaya mahalaga yung natitrain yung pulis. So yun, at mahalaga na yung ating kapulisan generally ay mapairal yung human rights based policing. Kasi hindi naman talaga uubra na kayo yung maging mapang-abuso. Maaari nakalulusot yung iba, hindi pa na nalalaman, but definitely ay mananagot ang mga lumabag tao, lalo na mabigat ang ginagawa ng nasa PNP. Maaaring iba ay nakalulusot pa kapag hindi pa nadidiscover, pero kapag nadiscover, mananagot sila, syempre. At sa anumang krimen na aaring magawa nila. So generally, ang base policing ay patuloy na paigtingin ng ating PNP, particular dyan sa anti-drug, upang ang pagpapaira ng peace and order ay nakabase sa karapatan at hindi nalalabag at naaabuso ang sino mang tao, maging innocent may sala o nakagawa ng krimen. May proseso ang batas na dapat sundin at ipatupad ito ang dapat gawin at maiwasan ng pang-aabuso, lalo na nauuwi sa maging killing o mabibigat na pang-aabuso. So hindi malulutas ng abusong hakbangin ng krimen, particular droga kung saan dagdag krimen itong pang-abuso, lalo na at inosente ang naabuso yan. So maging yung ating administrasyong Marcos sa karapatang pantao na sundin ito ng ating pwersa ng pamahalaan, particular ng ating PNP o lahat ng enforcement. At lahat ng enforcement maging nasa hukbong sandatan o maging sa AFP, masunod yan, kung walang sino mang maabuso at mag-suffer ang mga pamilya individual na nabibiktima ng pang-abusong hakbangin. Yan. Muli, ang fair justice ay naway umiral at patuloy na manaig sa ating bansa. Walang sino man ang maagrabyado sa inequality na namamayani sa bansa. So marami ang nabibiktima ng inequality and injustice, particular itong issue ng droga na maraming nagrereklamo na kanilang mga mahal sa buhay at hakbangin. Hanggang ngayon sa hustisya ang sigaw ng mga biktima. So yan. So kaya kinakailangan ay
yung ating administrasyon Marcos magpahira strictly ng human rights o ng human rights based policing in peace and order. So para walang para yung justice natin o yung process of fair justice natin maging fair from the human rights. Nandun pa lamang sa proseso ng enforcement, fair na yung ating justice hanggang sa paglilitis sa korte. Kaya dapat sana yung ating mga Pilipinas mapaigting niyang human rights based policing, particular drugs at buong issue ng PNP. Yan. So sana ay mapaigting yan para sa gayon ay maging mahusay ang ating pamamahala. So, yan. Ang kaliwanagan at gabay ni Bandalan Santa Maria at mabuting balita ay ang lahat at umiral ang fair justice at good governance ng pamumuhay ng patas ang lahat sa bansang ito. Kaya muli, ang kaliwanagan ng Bandalan Santa Maria ay magliwanag sa pamahalaan at mamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid, tumatag na tao, magpahir na patas ng hustisya. Yung mamamayan, sumunod sa pamahalaan, suportahan yung mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatan ng tao. At huwag labagin yung batas. Huwag gobyerno at sila ay sumunod. At sa gayon, ang ating bansa o ang ating community o ang ating libo na Pilipino ay makapamumuhay ng mapayapa, matuwid at maunlad. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Pag sa voice naman, ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa libo. Magandang hapon sa inyo lahat. And God bless you.